Ako mga sangkay, tingnan po natin itong balita ngayon tungkol po kay Attorney Larry Gadon or Secretary Larry Gadon. Mga sangkay, lumabas na nga po at ngayon pinagkakaguluhan ng media at tinanong mga sangkay tungkol po dito kay Vice President Sara Duterte at mga Duterte mismo mga sangkay. Nagsalita na nga po ang anti-bobo man. So patindi ang tensyon ngayon mga sangkay sa pagitan po ng mga Marcos loyalist at mga DDS. At tingnan po natin itong balita mga sangkay dahil nga po itong si Secretary Larry Gadon ay nagparamdam na po. At ngayon mga sangkay, yung media, pinagkaguluhan po ang Secretary mga sangkay. At tingnan po natin kung may mga mabibigat na banat ang anti-bobo man. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, sa lahat ng mga kababayan po natin. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all dahil parami po tayo ng parami dito sa YouTube at sa mga nanonood naman po sa Facebook. Ganun din po ang inyong gawin. I-follow niyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, ito yung balita. Guys, ang dami po na itong lumalabas ngayon na impormasyon patungkol po kay hindi pala former, kasi nakaupo pa rin pa pala siya ngayon. Ito po kay Secretary Larry Gadon. Ito kasi ang report mga sangkay. Marami po ditong balita tungkol po dito sa sinasabing nagsisisi daw po siya sa pagsuporta noon sa mga Duterte. Well, tingnan po natin ang balitang to. Ganun eh. Sir, with the way the Vice President is behaving as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Naku, yan na nga po. Gera na to mga sangkay. Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Naku po. Basta naman siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Okay, ngayon mga sangkay, tingnan po natin yung kanyang Facebook page. Ayan po, makikita po natin, napakaraming media. Alam nyo naman mga sangkay, kapag lumabas po itong si Attorney Larry Gadon, pinagkakaguluhan po ito ng marami. Ayan, ito kasi, ayon po sa report mga sangkay, mukhang nag-file, saan ba yun? Nag-file itong si Attorney Larry Gadon. Wait. Ipakita natin. Ayan, mga sangkay. Former lawyer Larry Gadon urges the Supreme Court to disbar Vice President Sara Duterte. So, pinapadisbar niya po si VP Sara sa pagka-lawyer, mga sangkay. So, si Attorney Larry Gadon ay kilala po na may kakayahan na mapagpabagsak mga sangkay sa kung sino mang mga, sabihin na po natin, mga lawyer o kahit po yung Supreme Court Justice noon na si Sereno, mga sangkay, di ba? Isa po yan sa nadali po ni Attorney Larry Gadon. So, tingnan po natin kung uubra ba itong gagawin ni anti-bobo man. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is the devil's advocate lang po, no? Are you doing this because out of utang na loob because the President appointed you to a cabinet position? No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to help the President, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero okay. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin. Ito kasi pinagre-resign ni Attorney Larry Gadon, itong si VP Sara Duterte. Ano po ang inyong komento dito mga sangkay? Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Nako, ayan na nga po. May gumugulong na po atang impeachment complaint. Wala lang panahon ngayon dahil mag-eleksyon na, mag-Christmas break.
At pagdating ng January, ilang sessions lang, mag-recess na ang mag-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Sigurado ko yan. May kalalagyan pa pala mga sangkay itong si Vice President Sara Duterte. Based po sa mga pasabog po dito ni Secretary Larry Gadon. Ngayon, tingnan po natin yung kanyang Facebook page. Ano ba yun? May mga video dito na nagkalat mga sangkay. Ayan, yan, ito. May nagkaguluhan po siya ng media. Video mo na, video sir. Sa video po, camera. Daming media, no? Please nakalive nyo. Mama, baba ka konti. Ano sa likod? Ano? Hawakan mo to. Ayan po yung daladala niyang papel. Patunay na nag-file nga po siya mga sangkay sa Supreme Court asking the Supreme Court to disbar the Vice President sa kanyang pagiging lawyer. Sa harap po, ayan. Malawat ka lang po, sir. Yan, Supreme Court mga sangkay, oh. Ako, mahirap kalaban po itong si Atty. Larry Gadon, eh. Wait lang, meron pa. Talagang all-out war na po ito mga sangkay sa pagitan po ng mga supporters ni PBBM at mga supporters ni VP Sara Duterte. Ang tanong, sino ang mananaig dito mga sangkay? Oy, dan. Balakatin natin, Mike. Balakatin. Okay? Okay, tanong. Nandito ako ngayon sa City Hall upang ikain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At bilang din ay kanyang sinabi na meron siya pinag-usap na So ayun, ang reason mga sangkay ay dahil nga po sa mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte, yung mga pagbabanta at kung ano-ano pa mga sangkay, yun po ang pinaka-reason para i-disbar daw po si VP Sara. So tingnan po natin, magiging matagumpay ba ito? Pero sa isa sa achievement nitong si Atty. Larry Gadon ay yung si Justice Sereno noon, mga sangkay, sa Supreme Court na napabagsak po niya. Well, tingnan po natin mga sangkay. Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Umugulo po lalo ang politika sa Pilipinas. Ipag-pray po natin ang ating bansa. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, mga Sangkay-Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Doon kasi magaganda po yung content natin about po sa Bible at mga Bible prophecy na nagaganap po sa panahon natin ngayon. So ano po ang inyong komento? Mag-comment lamang. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.